45 minutes lang yung binahe namin. At nang makarating kami 8:00 na ng gabi. Nakatulog din si Dexter kaya binuhat na lang siya ni Jericho papasok ng bahay. At ako naman ay nag-ayos ng mga gamit. Jericho, I'm sorry. Napatingin siya sa akin na tila nagulat siya sa sinabi ko. What? Why are you apologizing? Napaiwas ako ng tingin. Nang dahil sa akin, nagkagulo kayo. No, don't say that. Matagal namang magulo ang pamilya namin. It's not your fault, okay? Stop blaming yourself. Sabay ngiti niya sa akin. Sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako na nakilala ko siya. Aalis ako bukas, but don't worry. Lagi akong pupunta dito. Padadalahan ko na lang kayo ng driver para may mag-drive sa inyo pag may lakad kayo. Okay lang, Jericho. Huwag ka na mag-abala pa. Kaya ko na ang sarili ko at si Dexter. I know, but natigilan siya sa pagsasalita nang marinig yung phone ko. Hello, Oscar? Tinawagan kita kanina kasi magpapasundo sana kami ni... Ano? Nasaan ka ngayon? So, okay ka lang ba? Napakabog yung dibdib ko dahil sa sinabi niya. Nasunog daw yung resto bar na pagmamay-ari niya at marami ang nasugatan. Nataranta ako at gusto kong maiyak kasi sabi niya muntik na siyang matrap sa loob kung hindi lang siya nailigtas ng isang customer. Wala na daw siyang sasakyan dahil ibinenta na niya. Noong nakaraan kasi tumawag siya sa akin na humihina yung kita ng resto bar. What's wrong? Napaupo ako sa sopa at nanghina. Yung kaibigan ko, si Oscar. Nasunog yung resto bar niya. At may iilang sugat siya, muntik na siyang matrap. Buti na lang nailigtas daw siya ng isang customer. So, nasa na siya ngayon? Tanong sa akin ni Jericho. Nasa ospital dahil marami ang nasugatan at lahat ng yun ay sagot niya. Diyos ko, sana okay lang siya. It's okay. Everything will be fine. Magpahinga ka na, pupuntahan na lang natin siya bukas. Napatango ako sa kanya. Thank you, Jericho. Anything for you. Sige na, good night. Ngumiti siya sa akin bago lumabas ng kwarto namin ni Dexter. Tumabi ako sa anak ko at niyakap ko siya. Napatingin ako sa orasan, 9:00 na ng gabi. Hindi pa rin maalis sa isip ko si Oscar. Kailangan ko siyang puntahan bukas bago ako pumasok. Napabalikwas ako ng bangon nang may marinig akong malakas na kalabog sa labas. Napadako yung tingin ko sa wall clock at 11:00 na ng gabi. Kinabahan agad ako nang maisip na baka napasok kami ng magnanakaw. Anong gagawin ko? Kailangan na namin magtago. Teka, si Jericho? Pero hindi ko pwedeng iwan si Dexter. Lumapit ako sa pinto ngunit may narinig akong kalabog at tila may nagwawala sa labas. Narinig kong boses ni Jericho. Binuksan ko ang pinto at dahan-dahan akong lumabas at nagulat ako sa nadatnan ko. Sinabihan na kita, Jericho. Gusto mo talagang ilayo ang anak ko? Ha? Lasing si Gabriel at sobrang gulo ng itsura niya. Nakatitig lamang si Jericho sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Gabriel? Nasaan si Marga? Nasaan ang anak ko? Marga! Lumabas ka dyan! Marga! Nagwawala na si Gabriel at hindi ko maintindihan yung iba pa niyang sinasabi. Huwag ka mag-eskandalo sa pamamahay ko, Gabriel. No! Where is she? Please! Let her go! I have to talk to her. I want to... Natuod ako nang makita niya akong nakatayo at nakatitig sa kanya. Pasuray-suray siyang lumapit sa akin at sinugod ako ng yakap. Baby, Marga, please, come back to me. Don't do this. I need you and my son. Sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa akin at nakakunot noong napatitig si Jericho sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Pakawalan mo nga ako, Gabriel. No. Akin ka lang. No, I won't let you. Tinutulak ko siya kasi naamoy ko na yung alak na ininom niya. Hinila siya ni Jericho pero tinulak niya ito at minura. Ako na, Jericho. Kailangan ko atang paliguan ng yelo tong kakambal mo. Nakaalalay lamang si Jericho sa likuran nang pumasok ako ng isa pang room at halos hindi ako makalakad ng maayos. Ang hirap niya rin kausapin. Kahit galit ako sa kanya, isinikap kong kausapin si Gabriel ng maayos. Pero puro mura lang ang narinig ko at pangalan ni Jericho. Maya-maya ibigla na naman siyang yayakap sa akin. Pakiramdam ko nagiinit yung mukha ko. Inis siyang sinapak ni Jericho gamit ang unan. Hoy, pakawalan mo na si Marga at bukas na bukas umalis ka na dito. Pero pinagalitan niya lang ito at hindi ko na alam yung gagawin ko. Ilang minuto pa bago siya nakatulog kaya inihiga ko na siya sa kama.
Napakabigat niya at nadagdagan lang yung inis ko sa kanya. Bumalik ako sa room namin ni Dexter at ganun din si Jericho sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito sa sitwasyon niyang yon. Nakapag-drive ba siya ng maayos? Napailing ako dahil sa naisip ko. Pagkagising ko'y wala na si Dexter sa tabi ko. Kinabahan ka agad ako at kung ano-ano na ang iniisip ko. Bumaba ako ng kama at dali-daling binuksan yung pinto. Pero natigilan ako nang madatnan ko siyang malapit sa kwarto. Karga-karga siya ng kanyang ama. Kapwa silang nakangiti sa isa't isa. Pero natigilan siya nang makita niya ako. "Mama! Daddy is here!" Punong-puno ng excitement na sabi ng anak ko. Tumangulang ako at muling bumalik ng kwarto. "Marga, let's talk." Napaigtad ako nang marinig ko ang boses niya sa likuran ko. "Please." Para akong napaso nang hawakan niya ako sa braso at pinaikot paharap sa kanya. Napakabog yung puso ko na magtama yung mga mata namin. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. "Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipagkakait ang anak mo. Pwede mo pa rin siyang dalawin. Pero kapag wala ako, love, I'm so sorry. Alam kong mali ako dahil sinaktan kita na sobra. But don't do this to me. Mahal kita, Marga. I swear. Hindi ko kayang wala ka sa tabi ko." Napapahid ako ng luha at napatawa dahil sa sinabi ni Gabriel. "Mahal? Nararamdaman lang yan ng taong may puso, Gabriel. Umalis ka na. Ayaw kitang makita." Nagpumiglas ako nang niyakap niya ako bigla. "What should I do? Tell me. Para paniwalaan mo lang ako. I love you so much. I'm really sorry, baby. Naging duwag ako at dinaan kita sa dahas. Dahil galit ako sa anong meron kayo ni Jericho. Hindi ko matanggap dahil dapat sa akin ka lang. Tama na. Sawang-sawa na ako, Gabriel. Tingin mo ba mamahalin ko ang taong nagdurog sa akin? Naalala mo ba kung paano mo ako sinaktan, ha? Kinuha mo ako sa resto bar na yon, pero ikaw pa tong galit na animoy biktima. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo." Napahagulgul ako ng iyak at itinulak ko siya, pero nawalan ako ng lakas. "I'm so sorry." Mahinang sabi niya at namumula na rin yung mga mata niya. "Hindi na maibabalik ng sorry mo ang lahat. Pati buhay ng nanay ko. Napakasama mo. Gusto mong malaman kung bakit ako nandun sa resto bar na yon? Dahil inutusan ako ni Trina na lagyan ng maling gamot yung inumin mo. Plinano niyan lahat para maagaw ka niya sa kapatid niya." Napahikbi na ako pero gusto ko na lang ilabas lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng sakit at galit. Ginawa ko yun alang-alang sa nanay ko dahil sa sakit niya. Pero ako pa yung kinuha mo. Tapos ikaw pa tong galit. Ako pang lumabas na masama sa mata ng lahat. Ano, masaya ka na? Ha? Kinakamuhian kita, Gabriel. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Love, I'm sorry. Please, Marga. Naiiyak na wika ni Gabriel na lumuhod sa harap ko. At hindi ako makapaniwala na ang tulad niya ay marunong umiyak. I'm really sorry. Alam ko na naging masama ako sa'yo. Nagbulag-bulagan ako. Dapat noon ko pa pinaimbestigahan ang lahat. I'm sorry. I'm wrong for hurting you. Nito ko lang inalaman totoo. Because I thought isa ka rin sa mga babaeng pera lang ang habol sa akin. Nabulag ako sa mga kasinungalingan ni Trina. I'm so sorry. Please. Pinahiran ko yung mga luha ko at lumayo ako sa kanya. Napatayo siya at lumapit sa akin pero lumalayo ako. Sana hindi mo na inalam pa. Dahil wala na akong pakay kahit anong tingin mo sa akin. Tapos na ang lahat. Hindi mo na maibabalik pang lahat ng yon. Kung gaano mo ako sinaktan ng gabing yon. At hindi mo na rin mabubura lahat ng galit ko sa'yo nang muli mong ulitin yun sa akin. Ngayon, umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Pero muli siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Napaiyak ulit ako dahil sa sakit. Muling bumalik lahat ng alaalang pilit kong kinakalimutan. I can't live without you, love. Hindi ko maamin sa sarili ko kung gaano kita kagustong mapasakin. Hindi ko maamin dahil galit ako sa sarili ko. I can't bear to see you being held by others, lalo na sa kambal ko. Pahirapan mo man ako, hindi ako titigil dahil mahal kita. Wika pa ni Gabriel. Mas pinili kong patigasin ang puso ko. Maalala ko lang lahat kung paano niya ako sinaktan at pinarusahan. Ang sarap ring ibalik sa kanya lahat ng ginawa niya. I love you, love. Narinig ko ang pagsinghot niya.
Pero hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya. Punong-puno ako ng galit. Umalis ka na. Huwag kang magmakaawa sa akin dahil hindi kita kayang patawarin. Ayaw na kitang makita pa. Tinulak ko siya pero ayaw niya akong pakawalan. Nanginginig yung mga tuhod ko at sobra nangihina ako pero gusto ko nang takasan lahat ng ito. No, give me a chance please, Marga. Hinila niya ako sa braso pero mabilis ko itong binawi at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Napatakbo ako papunta sa kabilang room pero nabangga ako si Jericho. Napatitig siya sa itsura ko and he looks like he cannot believe what he saw right now. Alam kong namumugto na yung mga mata ko. Are you okay? I can sense the concern in his voice. Napatango ako at muling naglakad. Pumasok ako sa banyo at napahikbi. I hate this pain. Parang dinudurog ako ng paulit-ulit. Hindi ko kayang patawarin siya ng ganun kadali. Sobrang sakit para sa akin lahat ng naranasan ko mula sa kanya. At basta na lang niya sasabihin na gusto niya ako, na mahal niya ako, binusog niya ako ng pananakit. Tingin ba niya ganun lang kadali yon? Mabilis akong nagpahid ng luha nang tumunog yung phone ko. I saw Oscar on the screen. Oscar, kamusta? Pinilit kong maging okay para hindi na siya mag-alala pa. Simulat sa pool si Oscar lagi ay nag-aalala sa akin. At ayoko nang dagdagan pa gayong may kinakaharap siyang problema. God, Marga, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Gusto ko nang umuwi, pagod ako, at ang assistant ko na lang ang bahala muna sa mga naapektuhan ng sunog. I'm sorry hindi ko nasagot ang tawag mo kagabi. Oscar, saan ka na uuwi niyan? Benenta mo na yung apartment mo tsaka nasunog pa yung resto bar mo. Narinig kong pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Don't mind me. Basta ba okay kayo ni Dexter? Miss ko na kayo and I want to see you. Napaisip ako na baka pwede ko siyang papuntahin dito. Pero kailangan ko munang makausap si Jericho. Nandito kami sa rest house ng uncle ni Dexter. Kung gusto mo dito ka muna, hindi naman siguro magagalit yung may-ari. Sige. Send me the location and I'll be there. I miss you, Marga. Kahit konti ay nabawasan yung sakit na nararamdaman ko. I miss you too, Oscar. Nag-alangan pa ako lumabas dahil baka hindi pa nakaalis si Gabriel. Lumabas na ako ng banyo at saktong pumasok rin si Jericho kasama si Dexter. Huwag ka nang magtago dito. Wala na siya, tinaboy ko. Mahinang sabi niya dahil nandyan si Dexter. Napatango ako sa kanya. Jericho, maaari ko bang patuloyin muna dito yung kaibigan ko? Pupunta siya dito ngayon, kung pwede sana. Of course, walang problema yun sa akin. Sinong kaibigan ba? Huwag lang lalaki. Sabay ngisi niya sa akin. Yung si Oscar. Kasasabi lang, di ba? Siya yung may-ari ng resto bar na nasunog kagabi. Napatango ako sa kanya. Oo, don't worry, hindi yun lalaki. Napataas yung dalawa niyang kilay sa akin. So, you mean, yung kaibigan mo na pumupunta sa bahay before is not a guy? Paano mukha naman lalaki yun? Tomboy yun. Oho, I see. Okay, so papasok ka ba ngayon? Kung ako sa'yo mag-absent ka muna, weekend naman. Napatawa ako sa kanya at iniisip ko pa naman kagabi na may pasok ngayon. Weekend pala. Buti na lang, kasi parang napagod ng sobra yung katawan ko. Naghintay ako ng ilan pang mga minuto bago dumating ang kaibigan ko. Tito Oscar! Tili ni Dexter nang makita siya. Napakunot noo ako sa itsura niya. Hindi kasi siya nakasuot ng muscle clothes para magmukha siyang lalaki. Natural na talaga yung buhok niya na parang boycut. Oscar is beautiful lady na nakatago sa isang suot upang magbukang panlalaki yung katawan niya. Pero ngayon lumantad yung kagandahan niya bilang isang Odette. I miss you so much, baby. At pinanggigilan niya ang anak ko. Lumapit ako sa kanya at nagkayakapan kaming dalawa. I miss you so much, Odette. Agad niya akong sinamaan ng tingin which is makes me chuckle. Himala atang hindi kasi Oscar ngayon. Dagdag ko pa. Will you please, Marga? Ang dami kong iniisip. Nagmadali akong pumunta dito at hindi importante sa akin ang gamit na yun kapag kayo ni Dexter ang usapan. Tukoy niya sa muscle clothes na ginagamit niya. Nakaka-touch ka naman. Halika na sa loob. Kamusta naman yung resto bar mo? May natira pa ba? Napairap siya at halos matawa ako dahil babae na siya kung umakto. Actually, parang natural talaga sa kanya yung galawang boyish, kahit noon na babae pa siya. And it sounds so cool. Ubus lahat. Nakakainis. Sino pa lang kasama niyo rito? Umalis kasi yung uncle ni Dexter. Ang sabi kasi niya sa akin kanina kailangan niyang pumunta muna ng opisina.
Pero okay lang naman daw na tumuloy ka dito, sabi ni Jericho. Ngunit pagkasabi ko ng pangalan ni Jericho ay tila nagulat siya. Kailan siya babalik? Siguro uuwi na muna ako sa province. May aasikasuhin ako doon. Mamayang gabi pa daw. Akala ko ba dito ka muna? Huwag kang mag-alala, mabait yun. Really? I don't trust any of them. And you, huwag ka rin basta magtiwala. Umuusok na sabi niya. Naiintindihan ko naman kung bakit galit siya sa pamilya nila Jericho. Nakita niya kasi kung paano ako saktan ng pamilyang yon. Ngayong nakalabas na kayo, let's go back to province, Marga. Malaya ka na, di ba? At gagawin ko lahat para hindi ka na makita pa ng Gabriel na yon. Oscar, gusto ko rin bumalik ng province. But I have to consult Jericho first. Ayoko rin namang guluhin kami ng ina nila dahil inilayo ko si Dexter. Napabuntong hininga siya at niyakap ako. Marge, umalis na tayo ngayon din. Malaya ka na at dapat wala nang makapanakit pa sa'yo. Wala na tayong oras. Kalimutan mo na silang lahat at magpakalayo-layo na tayo. Nakapag-isip-isip ako pero ayoko naman saktan si Jericho. Alang-alang sa pagiging mabuti niya sa amin ni Dexter. Gusto ko pa ring ipaalam sa kanya ito. Huwag ka na magdalawang isip, Marga, for Pete's sake. Kaya ako pumunta dito ay dahil gusto kong ilayo kayo ni Dexter sa mga mapanakit na tao. They are all the same, believe me. Huwag ka na magpaalam pa. Hindi mapakali niyang sabi. Alam ko naman na sa tindi ng hirap at sakit na dinanas ko, ay dapat na akong magpakalayo-layo. Dahil ito naman ang hinahangad ko noon pa. Pero Jericho is a good person. And a good uncle for Dexter. Alam kong mali ang gagawin ko dahil ilalayo ko si Dexter sa ama niya. Pero pakiramdam ko itong dapat kong gawin. What are you staring at? Mag-ayos ka na. Bilisan mo. Bakit ba natataranta siya? Nilingon ko si Dexter na naglalaro ng binigay niyang mga toys. At wala sa sarili akong napatayo papunta ng kwarto namin. I'm back. Napalingon ako nang marinig ang boses ni Jericho kaya napabalik ako sa pwesto ko. Akala ko gagabihin siya. Uncle, ano yan? Is that for me? Napabalik ang tingin ko sa kanila ni Oscar kasi parang kapwa sila na estatwa. Odette? Nagulat ako dahil ako lang naman ang nakakakilala kay Oscar sa totoong pangalan niya. Magkakilala ba sila? At yung mukha niya ay punong-puno ng galit. I'm not Odette. Agad siyang tumalikod at nagmarcha patungong pinto. Nakakunot noo si Jericho at nang matauhan ay mabilis niya itong hinabol. Ano bang nangyayari ngayon? Magkakilala ba sila? Nakita na siya ni Jericho sa mansyon. Pero mukha itong lalaki nun. Anong hindi ko nalalaman sa past ni Oscar as Odette? Kaya ba nagtatago siya bilang isang Oscar dahil ayaw niyang may makaalam kung sino siya? At ano niya si Jericho? Are they ex-friends? Or ex-boyfriend? Dali-dali akong lumabas at nakita ko silang nag-aaway habang pinipigilan niya itong umalis. Let me go! No! Not this time, Odette. We need to talk. Do you understand? 7 years, Odette. 7 years. We are still married. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Jericho. What? They are married? No! That marriage is a fake. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Dahil bayad na ang pamilya ko sa pamilya nyo. Let me go! Diyan ka nagkakamali. At kailangan natin mag-usap. Ano ba? Bitiwan mo ako sabi. Naghihilaan silang dalawa at kapwa sila natigilan nang makita nila ako. Napatitig lang ako sa kanila at hinila na siya ni Jericho papasok ng bahay. Hinayaan ko muna silang mag-usap at nahahati yung atensyon ko habang binabantayan ko ang anak ko. Ma, where's Dad? I miss him. Napabuntong hininga ko dahil sa sinabi niya. Babalik ba si Dad? Hindi ba kayo bati, Ma? Hinila ko na lang siya at hinalikan sa noo. Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong niya. At ayokong pag-usapan yung ama niya. Buti na lang hindi niya ako kinulit pa. Paglabas ko sa room may tahimik na silang dalawa sa sala. At nakaiwas ng tingin si Oscar. Habang nakatitig ng masama si Jericho sa kanya. Malakas yung ulan sa labas. At wala nang may umiimik pa isa sa kanila. May CR kayo sa room nyo? Biglang tanong ni Oscar sa akin. Na tila ako yung may-ari ng bahay. Napatayo ako nang wala sa oras at mabilis siyang naglakad nung ituro ko sa kanya yung room namin ni Dexter. Jericho, what's wrong? Magkakilala ba kayo ni Oscar? Napatingin siya sa akin at hindi ko maipaliwanag yung mukha niya. Yung Oscar na akala ko'y lalaki. Siya si Odette na asawa ko, Marga. Paano nangyari yun, Jericho?
Malaki ang utang ng pamilya nila sa daddy ko. Siya ang ginawang pambayad kapalit nun. Ipakasal sa akin. We are married 7 years ago. Sabi ni ma'am, it was a fake but it's not. Kaya nga halos hindi ako makahanap ng mapapangasawa dahil hindi kami annulled noong umalis siya. She's mad at me. And I don't know what's the reason why she'd left. Napahila mo siya sa mukha niya. At ngayon ko lang siya nakitang nagkaganito. Nakishare ng room si Oscar sa amin. Or much better tatawagin ko siyang Odette. Dahil may asawa na pala siya. And I can't believe it. Ayaw niya magsalita kaya hinayaan ko muna siya. Alam kong hindi rin siya makakatiis. Tulog pa si Dexter at ganun din si Odette nang magising ako. Lumabas ako at naghanap ng lulutuin. Napatitig ako sa labas at umuulan pa rin. Pumasok sa isip ko yung namamagitan kina Jericho at Odette. That woman, may tinatago pala siya sa akin. That day when Jericho asked me to be his girlfriend, plano lang namin yun para lang maprotektahan niya ako mula sa kapatid at sa ina niya. Pero ngayon hindi na yata matutuloy yung pagpapanggap namin dahil sa sitwasyon nila. Napailing ako nang maalalang sumisinghot si Odette kagabi. Si Jericho ba ang dahilan kaya mas pinili niyang maging isang tomboy? Pero agad kong nabitiwan ang bitbit kong sandok nang makitang may tao pala sa likod ko. Nag-init agad yung puso ko at unti-unting bumalik yung galit ko nang makita ko siya. Paano siya nakapasok ng ganun-ganun na lang? Love, mahinang sabi niya at basang-basa siya ng ulan habang nakatitig sa akin. Hanggang saan nang kayang gawin ni Gabriel para mahalin siya ni Marga? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.